Maagang gumising si Bing ng umagang yon. Gaya ng nakasanayan, inuna niyang ayusin ang mga gamit ni Junie para sa daycare. Maaliwalas ang panahon, ngunit ramdam niya ang init ng araw na mabilis sumisilip mula sa kanilang malalaking bintana. Sa loob ng bahay, tahimik maliban sa huni ng electric fan at ang maliliit na yabag ni Junie sa kahoy na sahig. Ma, gutom na po ako. Sigaw ni Junie mula sa sala habang naglalaro ng mga laruan niyang kotse. Anak, kakain na tayo. Magbihis ka na para pagkatapos kumain, diretso na tayo sa school mo. Sagot ni Bing habang tinatapos ang pagpipirito ng itlog. Sa gilid ng kusina ay nakapatong ang kanyang laptop. Kahit weekend, minsan ay nagche-check pa rin siya ng mga report para sa trabaho. Accountant siya sa isang pribadong kumpanya at sanay na siya sa balanse ng trabaho at pamilya. Subalit minsan ay ramdam niyang kulang siya sa oras para kay Junie. Lalo at si Sonny, ang kanyang asawa, ay madalas wala sa bahay dahil sa buy and sell business nito. Nang matapos ang almusal at maayos na ang gamit ni Junie, kinuha na ni Bing ang susi ng kanilang kotse. Binuksan niya ang gate para makapasok sa garahe at mailabas ang sasakyan. Umupo siya sa driver's seat at binuksan ang makina. Habang inaayos niya ang kanyang salamin sa rearview mirror, napansin niyang may gumalaw mula sa gilid ng kanyang paningin. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Junie. Dire-diretsong tumatakbo papunta sa kalsada. "Junie! Wag!" Sigaw ni Bing. Halos sumabog ang kaniyang dibdib sa kaba. Isang puting sedan ang papalapit mula sa kanan. Mabilis dahil walang hump sa kanilang kalsada. Muntik nang magdikit ang gulong nito at ang paa ni Junie kung hindi lang may isang babaeng biglang sumunggab sa kanya. Nahila siya pabalik sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ng babae, parehong humihingal. Tumakbo palabas si Bing, nanginginig pa ang kamay. "Anak, Diyos ko salamat!" Kinuha niya agad si Junie mula sa babae at niyakap ng mahigpit. Hindi alintana ang lagkit ng pawis nito. "Bakit ka lumabas ng bahay?" Nanginginig na tanong niya kay Junie na halos maluha sa takot. Gusto ko lang pong maglaro sa labas. Mahina at halos umiiyak na sagot ng bata. Lumingon si Bing sa babae. "Miss, maraming salamat sa ginawa mo." Doon niya lang napansin ang anyo nito. Nakasuot ng simpleng blusa at maong. May dalang lumang tote bag. Medyo magulo ang buhok, ngunit may maamong mukha. "Wala po yun, ma'am. Napadaan lang po talaga ako at nakita ko na tumatakbo yung bata. Buti na lang mabilis pa ako." Sagot ng babae habang humihingal pa rin. Nang medyo kumalma si Bing, tinanong niya, "Miss, saan ka pala pupunta?" Sa totoo lang po, nagbabakasakali lang akong magtanong sa mga bahay dito kung may bakanteng trabaho. Iyaya, katulong, kahit anong pwede. Kailangan ko po kasi ng trabaho." Napatingin si Bing sa kanya. May kung anong bigat sa dibdib niya. Halo ng pasasalamat at awa. Maraming beses na niyang naisip na sana ay may kasama siya sa bahay para alagaan si Junie, lalo na at abala siya sa trabaho. Ngayon, heto ang babaeng literal na nagligtas sa anak niya. "Anong pangalan mo?" tanong ni Bing. "Trisha po." Sagot nito, may pag-aalangan. Nagkatinginan silang dalawa. Sa loob-loob ni Bing, alam niyang may desisyon siyang gagawin. "Trisha, kung gusto mo, pumasok ka muna sa loob para makainom ng tubig. Pag-usapan natin yung trabaho na yan." Sa loob ng bahay, binigyan niya si Trisha ng malamig na tubig. Nakaupo sila sa mesa habang si Junie ay naglalaro sa gilid. Paminsan-minsan ay tinitignan ang babaeng nakapagligtas sa kanya. "Kailan ka dumating sa lugar na to?" tanong ni Bing. "Mga 2 linggo na po. Nakatira lang ako sa boarding house sa kabilang barangay. Nag-apply na po ako sa iba pero wala pa pong sagot. Kapos po kasi ako sa pamasahe at bayad sa kwarto." Paliwanag ni Trisha. Tinitigan ni Bing ang kanyang mga kamay. Magaspang, halatang sanay sa gawaing bahay. "Kung hindi mo mamasamain, gusto mo bang maging yaya ni Junie?" Nanlaki ang mata ni Trisha. "Talaga po? Kahit ngayon din?" "Oo, wala akong ibang mapagkakatiwalaan sa ngayon.
At sa ginawa mo kanina, utang na loob ko yan sa'yo. Siyempre may sahod ka at pagkain at pwede ka na rin tumira dito para hindi ka na nahihirapan sa pamasahe. Halos maluha si Trisha. Salamat po ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. Ngumiti si Bing at tinapik ang kamay nito. Basta, maging mabuti ka kay Junie. Siya lang ang anak ko. Dumaan ang ilang oras at tuluyan ang nagsimula si Trisha sa trabaho. Tumulong siya sa paghahanda ng tanghalian at ipinakita ang tiyaga at kasipagan. Habang tinitignan siya ni Bing na kausap si Junie, may kakaibang gaan siyang naramdaman. Parang may bagong sigla ang bahay. Sa gabing yun, pag-uwi ni Sonny, ikinuwento ni Bing ang nangyari. Grabe. Kung hindi siya dumating, ewan ko na lang. Wika ni Sonny habang inaalis ang sapatos. Pero sigurado ka ba na okay na agad na dito siya titira? Hindi pa natin siya kilala ng husto. Alam ko. Pero Sonny, nakita ko kung paano niya inagapan si Junie. Minsan mas mahalaga yung instinct mo kaysa kahit anong background check. Tahimik lang si Sonny, ngunit halatang nag-iisip. Basta, mag-ingat tayo at siguruhin nating maayos ang lahat. Tumango si Bing. Alam niyang tama rin ang asawa. Subalit sa loob-loob niya, may matinding tiwala na siya kay Trisha. Isang tiwala na mahirap ipaliwanag. Ngunit nagsimula sa isang saglit ng kabayanihan sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, masigla si Junie sa piling ni Trisha. Tila mabilis silang naging magkasundo. Parang matagal na silang magkakilala. Ngunit hindi alam ni Bing, may dalang sariling kwento si Trisha. Isang nakaraan na darating ang araw ay haharap din sila. Magandang sikat ng araw nang bumangon si Sonny mula sa kama. Kararating lang niya kagabi mula sa isang biyahe sa probinsya para bumili ng panindang motorsiklo, kaya't hindi na niya masyadong nasulyapan ang bagong yaya ni Junie. Alam niya mula sa kwento ni Bing na isang babaeng nagngangalang Trisha ang nagligtas sa anak nila mula sa aksidente. Habang inaayos niya ang polo at sumusuot ng pantalon, naamoy niyang halimuyak ng sinangag at pritong tuyo mula sa kusina. Bumaba siya ng hagdan, bitbit ang cellphone. Pagdating niya sa paanan, napahinto siya. Sa may pasilyo papunta sa hapagkainan, naroon si Junie, nakahawak sa kamay ng isang babae. Magaan ang tawa ni Junie, kwentuhan silang dalawa habang naglalakad. Nang mag-angat ng tingin ng babae, tumama ang paningin nito kay Sonny. Parang tumigil ang mundo ng ilang segundo. Trisha, bulong ni Sonny sa isip niya. Nanuyo ang lalamunan niya. Para bang may matalim na tinik na biglang sumabit sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, bahagyang naniga si Trisha, ngunit agad din siyang ngumiti. Isang ngiting pangkaraniwan, walang bakas ng pagkabigla. Magandang umaga po, sir. Magalang niyang bati na para bang ngayon lang sila nagkita. Oo, magandang umaga. Sagot ni Sonny, pilit pinapakalma ang boses niya. Ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa kabalang, kundi sa biglang pagbabalik ng alaala ng isang nakaraan na akala niya ay matagal nang nailibing. Sa hapagkainan, naupo si Bing, masigla at masaya. Mahal, heto si Trisha. Siya yung yaya na sinasabi ko. Siya ang nagligtas kay Junie. Napatingin si Sunny kay Bing, saka kay Trisha. Ganun ba? Salamat sa ginawa mo. Sabi niya, tinatangkang gawing kasuwalang tono. Nako, wala po yun. Sagot ni Trisha, nakayuko pero may bahagyang ngiti. Sa loob-loob niya, tinitimbang niya ang bawat reaksyon ni Sonny. Alam niyang nakakagulat ang kanilang pagkikita, pero mas alam niyang ito ang simula ng pagkakataon para maibalik ang isang bagay na matagal na niyang pinagsisihan na nawala. Sa ilalim ng mesa, hindi alam ni Bing, pinipigil ni Sonny ang panginginig ng mga daliri. 5 taon ang relasyon nila noon. 15 taon na ang nakararaan mula nang huli silang mag-usap. Iniwan siya ni Trisha para kay Roger, isang negosyanteng mas may kaya. Ngunit matapos lang ang 3 taon, narinig niyang naghiwalay din sila. At ngayon, heto siya, nakaupo sa parehong mesa, kasama ang asawa niya at anak. Tila walang nangyari. Mahal, kailangan ko na ring umalis. May meeting ako sa opisina. Wika ni Bing
habang nilalagyan ng palaman ang tinapay. Trisha, samahan mo na rin si Junie papuntang school. Mahihirapan ako kung mag-isa lang siya. Opo, ma'am. Magalang na sagot ni Trisha na ngayon ay bahagyang sumulyap kay Sonny bago muling tumingin sa kape sa kanyang harapan. Pinilit ni Sonny na kumilos na parang normal. Junie, makinig ka kay Yaya Trisha. Huwag kang tatakbo sa daan. Sabay pilit ng ngiti. Opo, Daddy. Masayang sagot ng bata. Walang kamalay-malay sa tensyon sa paligid. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si Bing. Isinuot ang kanyang blazer. Hinalikan si Junie sa noo at niyakap si Sonny bago umalis. Ingat ka, sabi niya. Ingat ka rin, sagot ni Sonny, sabay tingin kay Trisha na nakayuko, tila abala sa pagsasara ng bag ni Junie. Nang makalabas si Bing, ilang segundo lang ang lumipas bago sumunod si Trisha palabas. Hawak si Junie. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, lumingon si Trisha kay Sonny. Isang ngiti, matamis, ngunit may halong misteryo ang iniwan niya. Habang nasa kotse ay abala si Bing sa pagmamaneho, habang sumasagot din sa cellphone. Samantala, tahimik lang si Trisha at bahagyang nakangiti dahil naalala si Sonny. 15 taon. Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin, Sonny. Alam niyang hindi ito simpleng trabaho lang. Nang marinig niya mula sa isang kakilala kung saan nakatira si Sonny ngayon, alam niyang ito ang pagkakataon para lumapit muli. Kaya nang mawalan siya ng trabaho, hindi siya nagdalawang isip na magpunta sa lugar na yon. Umaasang makakahanap ng paraan para makapasok sa buhay nito. At ngayon, heto siya, kasama ang anak ni Sonny. Magagawa niya ang plano. At sa isip niya, hindi siya aalis nang wala si Sonny sa piling niya muli. Pagkabalik ni Sonny sa hapagkainan matapos silang umalis, umupo siya ng mariin sa upuan. Nakasandal siya at malalim ang buntong hininga. Ramdam niya ang panginginig sa sikmura, hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil sa takot kung anong maaaring mangyari. Bakit ka pa bumalik, Trisha? Bulong niya sa isipan. May asawa na siya ngayon, may anak at maayos ang buhay. Pero ang presensya ni Trisha ay parang aninong handang gumiba ng lahat. Alam niyang si Bing ay walang kaalam-alam sa nakaraan nila. At sa ngayon, wala siyang balak sabihin. Baka masira ang tiwala. Kaya pinili niyang magpanggap na walang koneksyon sa bagong yaya ng kanilang anak. Ngunit sa malalim na sulok ng kanyang isipan, may bahagi ring natatakot sa sariling emosyon. Samantala, pagkadating nila sa school, inalalayan ni Trisha si Junie hanggang sa pinto ng silid-aralan. Mag-aral kang mabuti, ha? Opo, Yaya Trisha. Masayang sagot ng bata bago pumasok. Hindi na bumaba si Bing ng kotse dahil sa pagmamadali. Pagkaalis ni Junie, naupo si Trisha sa waiting area. Tumingin siya sa paligid, saka dahan-dahang ngumiti. Sa loob-loob niya, nagsisimula ng kanyang plano. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lalapit siya sa pamilya ni Sonny. Hanggang makahanap siya ng butas para makuha muli ang puso nito. At ngayong magkasama sila sa iisang bubong, alam ni Trisha na hindi magtatagal, mabubuhay muli ang damdaming minsan nang namatay. O baka, hindi kailanman nawala. Hindi pumasok sa shop si Sonny sa araw na yon. Gusto sana niyang magpahinga, bumawi ng tulog at magpalipas ng oras sa bahay. Ngunit kahit anong pilit niyang i-relax ang sarili, ang mukha ni Trisha ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan niya. Yung ngiti nito sa hapagkainan kanina, yung tingin na may halong alaala at tanong. Pagsapit ng tanghali, natanggap niya ang mensahe ni Bing mula sa opisina. Mahal, ikaw na munang sumundo kay Junie sa school. May overtime ako mamaya. Salamat. Napabuntong hininga si Sonny. Alam niyang kasama si Trisha sa pagsundo. Sa loob ng kotse, si Sonny ay nasa manibela. Nakatingin sa kalsada pero ramdam niya ang kakaibang bigat sa loob. Sa likod, si Junie ay nakaupo sa gitna. Naka-seatbelt. Masayang nagkukwento tungkol sa ginawa nila sa klase. Daddy, may award ako mamaya sa drawing contest. Masiglang sabi ni Junie. Talaga? Good job, anak. Sagot ni Sonny. Pilit pinapababa ang tono ng kaba. Habang nagsasalita si Junie,
Paminsan-minsan ay sumisilip si Sonny sa rearview mirror. Doon niya nakikitang nakatingin din si Trisha sa salamin. Parang hinuhuli ang mata niya. Sa ilang segundo na nagtama ang tingin nila, may katahimikan na parang nagsisigawan ng mga alaala. "Kumusta ang tulog mo kagabi, Sir Sonny?" Tanong bigla ni Trisha, walang bakas ng pangamba sa boses. "Maayos naman." Sagot niya, mabilis na ibinilik ang tingin sa kalsada. Pero hindi tumigil si Trisha sa pagbibigay ng ngiti, habang si Junie ay walang kamalay-malay na nasa gitna ng dalawang taong may matinding kasaysayan. Pagdating sa bahay, pagkaparada ng kotse, mabilis na bumaba si Sonny at pinagbuksan si Junie. "Anak, magpalit ka muna ng damit bago tayo kumain, ha?" Opo, Daddy. Tumakbo si Junie papasok sa bahay. Naiwan sa labas si Sonny at Trisha. Tulad ng inaasahan, si Trisha ang nagsara ng gate. Pagpasok nila sa loob, nakita niyang walang ibang tao. Ang katahimikan ay parang naghihintay ng pagsabog. Sa sala, huminto si Sonny at hinarap si Trisha. "Kailangan nating mag-usap." Seryoso niyang wika. Tumango si Trisha, umupo sa sofa at tumingin sa kanya. "Sige, nakikinig ako." "Trisha, hindi kita inaasahan dito. Hindi ko alam kung aksidente to o sinadya mo. Pero malinaw na hindi to pwedeng magtagal." Panimula ni Sonny, mababa ang boses. "May asawa na ako. May anak na ako. Ayokong masira yon." Hindi kumarap si Trisha. "Hindi to aksidente, Sonny. Sinadya kong makita ka ulit." Napahigpit ang pagkakahawak ni Sonny sa kanyang tuhod. "Bakit? Hindi ba't ikaw ang umalis noon? Ikaw ang pumili kay Roger." "Dahil akala ko, siya ang mas makakapagbigay sa akin ng maayos na buhay." Sagot ni Trisha. May bahid ng panghihinayang sa tono. "Pero mali ako. Walang araw na hindi kita naisip at nang marinig ko kung nasan ka, alam kong kailangan kong subukan muli." Humigpit ang panga ni Sonny. "Trisha, wala ka nang babalikan. Patay na yung nakaraan." Tumayo si Trisha at lumapit. Halos magkadikit na sila. "Patay? Kung patay na, bakit ka nanginginig ngayon? Bakit hindi mo ako kayang tignan ng matagal? Alam kong may nararamdaman ka pa." Umatras si Sonny. Umiwas ng tingin. "Hindi totoo yan." Pero ngumiti si Trisha, isang ngiting puno ng kumpiyansa. "Sonny, mahal pa rin kita. At kahit gawin mo akong kabit, okay lang. Ayos lang. Basta makasama lang kita, sapat na sa akin." Napahawak si Sonny sa sentido. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko sisirain ang pamilya ko." "Hindi ko rin naman sisirain." Tugon ni Trisha, malumanay ngunit matatag. "Tahimik lang ako. Wala kang maririnig kay Bing, pero hahayaan mong nandito ako malapit sa'yo. Kahit hindi mo sabihin sa iba, alam nating dalawa." Ilang segundo silang parehong tahimik. Sa labas, maririnig ang huni ng ibon at tahol ng aso sa kapitbahay. Sa loob, tanging tunog ng mabibigat nilang paghinga ang nangingibabaw. Sa isip ni Sonny, parang pinipiga ang dibdib niya. Alam niyang mali ang lahat ng ito, pero hindi niya maitatangging may halong takot at kakaibang init na bumabalik mula sa mga alaala ng kabataan nila. Mga gabing magkasama, mga pangakong hindi natupad, pero ngayon may asawa na siya. May anak, may buhay na maayos, isang buhay na handang masira kung papayag siya sa laro ni Trisha. "Umalis ka na, Trisha," muling sabi ni Sonny, mababa ang tinig. "Bago maging huli ang lahat." Pero sa halip na sumunod, tumango lang si Trisha at ngumiti. "Hindi ako aalis, Sonny. Hindi pa ngayon. May plano ako. At balang araw, hindi mo na ako kayang itaboy." Lumakad siya palayo. Iniwan si Sonny sa sala na parang nakalulo ng bato. Alam ni Sonny, hindi iyon isang hungkag na banta. Kilala niya si Trisha. Kapag may gusto ito, gagawin ang lahat para makuha. Lumipas ang mga araw, tila ba unti-unting sinasanay ni Trisha ang presensya niya sa bahay. Hindi siya lantaran kung kumilos, pero ramdam ni Sonny na bawat galaw nito ay may nakatagong layunin. May mga pagkakataong magtatama ang kanilang paningin sa kusina habang nagtitimpla siya ng kape at si Trisha naman ay naghuhugas ng pinggan. May saglit na titig
isang bahagyang ngiti, at tapos ay babalik sa ginagawa. Hindi man lumalapit si Sonny, alam niyang sinusubok siya ni Trisha. Minsan, kung dadaan siya sa sala, sasalubungin siya ng bango ng pabango nitong pamilyar sa kanya. Ang parehong amoy na nakasanayan niya, 15 taon na ang nakalilipas. At sa mga gabing tahimik, habang nakahiga sa kama at tulog si Bing, nanunumbalik sa isip ni Sonny ang mga alaala ng kanilang kabataan. Ang mga gabing magkahawak kamay, ang init ng balat nito sa kanyang balat, at ang halik na minsan niyang tinuring na walang kapantay. Pinipilit niyang alisin sa isipan, pero para bang mas lalo lang siyang hinahatak pabalik ng alaala. Isang Sabado ng umaga, bumisita si Olivia, ang ina ni Sonny. Wala si Bing dahil may out-of-town meeting. Nakasando at may bitbit na bayong ng prutas. Pumasok siya sa bakuran pagkatapos kumatok sa gate. Nang bumukas ito, nanlaki ang mata niya. Trisha? Halos pasigaw na sambit ni Olivia. Napaatras si Trisha, ngunit agad ding ngumiti. Tita Olivia, ikaw po pala. Kamusta na po kayo? Walang hiya ka? Anong ginagawa mo dito? Mabilis na lumapit si Olivia at kung hindi lang nadampot ni Trisha ang gate, marahil ay nasa bunutan na siya. Hindi ka ba nahiya ha? Pagkatapos mong lokohin ang anak ko, nandito ka pa sa pamamahay nila? Nang marinig ni Sonny ang sigaw mula sa sala, agad siyang lumabas. Ma, tama na. Agad siyang pumagitna sa dalawa. Pumasok na tayo. Pag-usapan natin to. Naupo si Olivia sa sofa, ramdam ang galit. Sonny, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang babaeng sumira sa iyo noon ay nandito sa bahay mo ngayon. Huminga ng malalim si Sonny. Ma, hindi mo naiintindihan. Siya ang nagligtas kay Junie sa aksidente. Kailangan ni Bing ng yaya at siyang dumating sa oras na yon. Maraming ibang pwedeng maging yaya. Bakit siya pa? Mariing sabi ni Olivia, halos tumataas ng boses. Hindi maganda na nasa iisang bubong kayo ng asawa mo kasama ang dati mong kasintahan. Lalo na't alam ko kung gaano kalakas ang kapit ng babaeng yan sa'yo noon. Napayoko si Sonny. Alam niyang totoo ang sinasabi ng ina. Ngunit alam din niyang hindi basta-basta mapapalaya si Trisha, lalo na't nandyan si Bing na walang kaalam-alam. Ma, huwag ka namang gulo. Gagawan ko to ng paraan. Sa tamang panahon. Ngumisi ng mapait si Olivia. Sana totoo yan. Kasi kapag may nangyaring masama, hindi ako mananahimik. Tumayo siya, kinuha ang bayong, at diretsyong lumabas ng bahay. Hindi na nagpaalam. Pagkasara ng gate, lumapit si Trisha sa sala. Mabagal ang kaniyang hakbang at namumugto ang mata, tila ba galing sa pag-iyak. Sonny, mahina niyang sambit, parang isang batang nangangailangan ng talinga. Pasensya ka na. Hindi ko ginusto na magkagulo kayo ng mama mo. Hindi ko rin ginusto na ganitong sitwasyon. Huminga ng malalim si Sonny, sinubukang manatiling matatag. Trisha, alam mo kung bakit galit siya. Hindi madaling kalimutan yung nangyari noon. Tumulo ang luha ni Trisha, dumadaloy sa pisngi nito. Pero hindi mo ba nakikita? Sinusubukan kong ayusin ang lahat. Wala na si Roger sa buhay ko. Wala na akong pamilya. Ang tanging meron na lang ako ay yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wika ni Sonny. Ngunit bago siya matapos, lumapit si Trisha at mahigpit siyang niyakap mula sa harapan. Ramdam ni Sonny ang init ng katawan nito, ang lambot ng braso sa kaniyang likod. Sonny, kahit kabit lang ako ayos lang. Basta makasama lang kita. Nakaramdam siya ng kilabot at init ng sabay. Para bang bumalik siya sa panahong wala pang Bing, wala pang anak, at si Trisha lang ang iniisip niya gabi-gabi. Napapikit siya, bahagyang hinimas ng babae ang kanyang likod at balikat. Trisha, mahina niyang wika, para bang nalulunod sa alon ng alaala. Ngunit bigla siyang napahinga ng malalim. Pilit inaalis ang sarili sa yakap. Tama na, hindi pwede to. Bumitaw si Trisha, ngunit may ngiting may halong tagumpay. Sa ngayon, Sonny, pero alam kong darating ang araw. Hindi mo na ako kayang iwasan. Sa gabing yon, habang mag-isa si Sonny sa sala at tulog na si Junie, hindi siya mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isipan niya ang mga yakap
at haplos ni Trisha. Alam niyang napigilan niya ang sarili kanina. Pero hanggang kailan? Sa labas ng bintana, nakasilip si Trisha mula sa madilim na pasilyo ng kwarto ng mga katulong. Tahimik siyang ngumiti. Isang ngiti ng taong alam na unti-unti nang natutupad ang kaniyang plano. Kinagabihan, matapos maghapunan, tila normal ang lahat sa bahay. Tahimik si Sonny habang nasa sala. Kunwari ay abala sa panonood ng TV. Pero sa totoo ay iniisip niya pa rin ang mga nagdaang araw. Ang paulit-ulit na pang-aakit ni Trisha, ang pagbabalik ng alaala ng nakaraan at ang kaba na baka mabuko ni Bing ang lahat. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang sarili, lalo na at nakikita niya ang bawat tingin ni Trisha ay puno ng pananabik at panguudyok. Samantala, sa kusina, nakaupo sina Bing at Trisha habang umiinom ng kape. Naging paksa ang anak nila at ang mga nangyayari sa eskwelahan. Trisha, sabi ng teacher ni Junie, madalas daw siyang tahimik sa klase. May problema ba? Wala naman, ma'am. Baka nahihiya lang siya. Alam mo naman, basta bata medyo iba-ibang mood. Oo, pero baka mas maganda kung mas madalas mo siyang kausapin. Alam mo malaking bagay yun para maging komportable siya. Sige ma'am, gagawin ko. Ayos, basta importante maayos ang pakiramdam niya. Lalo na't nandito ka na lang rin sa bahay. Mas madaling mo siyang maalagaan. Habang nag-uusap ang dalawa, mula sa gilid ay nakikinig si Sonny. Hindi niya alam kung bakit may halong kaba sa dibdib niya. Marahil dahil sa takot na baka mapansin ni Bing ang kakaibang tensyon sa pagitan nila ni Trisha. Kaya't matapos ang usapan, nagdesisyon siyang manatiling tahimik at magkulong muna. Ilang araw ang lumipas, tila lalong sumisidhi ang ginagawa ni Trisha. Sa bawat pagkakataong magkakasalubong sila sa pasilyo, laging may bahagyang pagdampi ng kamay o kaya ay titig na matagal bago bumitiw. Minsan, sa tuwing may pagkakataon, babanggitin niya ang mga lumang alaala na para bang nais muling buhayin ang kanilang nakaraan. Isang gabi, habang nasa labas si Bing para bumili ng ilang gamit sa grocery, nagkasabay sina Sonny at Trisha sa kusina. Nagkunwari itong kukuha lang ng tubig. Ngunit sa halip ay lumapit sa kanya ng masyado. Halos magdikit ang kanilang mga braso. Sonny, hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Trisha, tigilan mo na to. Ayokong masirang pamilya ko. Pero ako, wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko? Hindi na tayo. Tapos na yun. Hindi sa akin. Bago pa man makasagot si Sonny, lumapit pa si Trisha at marahang hinaplos ang kanyang dibdib. Saglit na napahinto si Sonny. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya at ang init na sumisiklab sa kaniyang katawan. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumigay, umatras siya at iniwas ang tingin. Umalis ka na, Trisha. Please. Nang bumalik si Bing, wala siyang kamalay-malay sa nangyaring tensyon sa kusina. Ngunit napansin niyang medyo tahimik si Sonny, kaya tinanong niya ito habang naghahanda para matulog. Pagod ka ba? Parang malayong iniisip mo. Oo, trabaho lang. Sige, basta kung may problema, sabihin mo lang sa akin. Oo, mahal. Salamat. Makalipas ang isang linggo, araw ng simpleng handaan dahil birthday ni Junie, nag-imbita si Bing ng ilang kapitbahay at kaibigan. Masaya ang lahat, ngunit hindi maikakaila na paminsan-minsan ay palihim na sinusulyapan ni Trisha si Sonny. Lalo itong nagiinit sa selos sa tuwing nakikita niyang masaya si Sonny sa piling ni Bing at ng kanilang anak. Pagkatapos ng handaan, habang abala si Bing sa paghuhugas ng plato at si Junie ay naglalaro sa sala, sinadya ni Trisha na makipagsalubong kay Sonny sa pasilyo. Alam mo, mas bagay tayong dalawa. Aminin mo. Trisha, huwag kang magsalita ng ganyan. Ayokong magkaroon ng gulo. Kung ayaw mo ng gulo, bakit di mo nalang aminin na mahal mo pa ako? Hindi na kita mahal. Hindi ka marunong magsinungaling, Sonny. Kita sa mga mata mo. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tinig ni Bing mula sa kusina, kaya't agad silang nagkanya-kanyang lakad. Ngunit sa loob-loob ni Sonny, alam niyang hindi siya basta-basta makakawala sa patibong ni Trisha kung patuloy itong ganito. Lumipas ang ilang araw at dumating ang isang pagkakataon na wala si Bing. May overnight training ito para sa trabaho. Naiwan sa bahay sina Sonny, Trisha at Junie. Habang tulog si Junie sa kwarto,
Kumatok si Trisha sa silid ni Sonny. Ano na naman, Trisha? Gusto ko lang makipag-usap. Saglit lang. Hindi tayo pwedeng mag-usap ng ganito. Alam mo yan. Takot ka lang. Takot ka sa nararamdaman mo para sa akin. Pilit itong pumasok sa loob ng silid at bago pa man mapigilan ni Sonny, nakalapit na ito at hinawakan siya sa mukha. Isa lang, Sonny. Isa lang na pagkakataon para maalala mo kung ano tayo ngayon. Trisha, mali to. Minsan, masarap din maging mali. Halos bumigay na si Sonny nang maramdaman niya ang lambot ng palad nito sa kanyang pisngi. Ngunit bigla niyang naalala ang mukha ni Bing, ang kanilang anak, at ang lahat ng mabubuting alaala bilang pamilya. Mariin niyang tinanggal ang kamay ni Trisha at tinalikuran ito. Hindi na ako babalik sa'yo. At kung hindi mo to titigilan, mapipilitan akong sabihin kay Bing ang lahat. Napatigil si Trisha, halatang nasaktan at nagulat sa tono ng boses ni Sonny. Ngunit sa kabila ng mga salitang yun, bakas sa kaniyang mukha ang galit at determinasyon. Sige, Sonny. Pero tandaan mo, hindi ako susuko. Lumabas ito ng silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Sonny na humihingal. Pinipilit pakalmahin ang kanyang dibdib. Alam niyang hindi pa tapos ang laban nito at habang patuloy na naninirahan sa iisang bubong, mas lalo lang titindi ang tukso at panganib na dala ni Trisha. Sa labas ng silid, nakangiti si Trisha habang nakatanaw sa kawalan. Sa isip niya, hindi lang siya basta babalik sa buhay ni Sonny. Gagawin niya ang lahat para tuluyang agawin ito mula kay Bing. Lumipas ang ilang araw, patuloy ang tila larong apoy sa pagitan ni Sonny at Trisha. Minsan, habang si Bing ay abala sa ibang gawain, sadyang lalapit si Trisha sa likuran ni Sonny. Idadampi ang kamay sa balikat o ipaparamdam ang init ng hininga sa batok nito. Hindi tuwirang lantaran, ngunit sapat para patuloy na kalusin ang kontrol ni Sonny. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, muling nagyaya ng inuman ng mga kaibigan ni Sonny. Alam niyang mas makabubuting umuwi agad upang makaiwas sa tukso, ngunit dala ng stress at pagkalito sa kanyang isipan, muli siyang sumama. Bandang 11:00 ng gabi nang makauwi siya. Medyo mabigat ang ulo, ngunit hindi lasing. Paglapit sa kanilang bahay, napansin niyang nakabukas na ang gate at naroon si Trisha. Tila matagal lang naghihintay. Ang tagal mo. Akala ko di ka na uuwi. Nag-inuman lang saglit. Tulog na si Bing. Kanina pa. Sawa na yatang maghintay sa'yo. Pasensya na. Halika na. Baka malamigan ka pa riyan. Pagpasok nila sa sala, umupo si Sonny sa sofa at nagsimulang maghubad ng sapatos. Ngunit bago pa niya mahubad ang isa, lumuhod si Trisha sa harapan niya, hinawakan ang paa niya at sinimulang tanggalin ng sapatos. Nagulat siya at agad inatras ang paa. Wag na, kaya ko na yan. Ano ka ba? Hayaan mo na ako. Concerned lang ako. Trisha, hindi mo na kailangan magsalita. Ramdam ni Sonny ang init ng kamay ni Trisha na gumapang sa kanyang hita. Laban sa kanyang isipan, ngunit mahina ang kanyang katawan, lalo na't may natitirang impluwensya pa ng alak. Sa isang iglap, siya na mismo ang humila kay Trisha papalapit. Naglapat ang kanilang mga labi sa maiinit at mapusok na halikan. Mabilis ang tibok ng puso ni Sonny. Para silang nahulog sa isang alon ng damdamin na matagal ng pilit itinatago. Ilang segundo lamang, ngunit sapat upang wasakin ang anumang natitirang hangganan. Hanggang sa may marinig silang yapak mula sa hallway. Mabilis na kumalas si Sonny at tumayo, habang si Trisha naman ay nagkunwaring ayos lang. Parang walang nangyari. Lumabas si Bing mula sa kwarto. Nakangiti at walang kamalay-malay. Lumapit ito kay Sonny at yumakap. Saka hinalikan sa labi. Buti umuwi ka na. Namiss kita. Oo, namiss din kita. Trisha, ako nang bahala rito. Magpahinga ka na. Sige ma'am. Good night. Sa loob ng kwarto, habang mahimbing nang natutulog si Bing, nakahiga si Sonny na gising pa. Hindi niya maiwasang maalala ang halik
at haplos si Trisha. Parang may apoy na patuloy na lumalagablab sa kanyang dibdib at katawan hanggang sa hindi na niya nakayanan. Yumakap siya kay Bing mula sa likuran at kinabig ito palapit. Hindi alam ni Bing na ang apoy na ibinubuhos si Sonny sa kanya ay hindi galing sa kanya, kundi sa ibang babae. Ang babaeng nasa mismong bahay lamang nila. Kinabukasan, tila walang nangyari sa pagitan nila Sonny at Trisha kagabi. Bumangon si Sonny ng maaga. Nakatingin sa salamin habang nag-aayos ng sarili. Ramdam niya pa rin sa labi ang bakas ng mga halik ni Trisha. At sa bawat kisap ng alaala ay parang may kumikiliti sa kanyang isipan. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Bing na abalang naghahanda ng almusal. Nakatitig siya dito. Pilit inaalis sa isip ang nangyari kagabi. Subalit sa bawat ngiti ni Bing ay naroon ang kirot ng pagtataksil na nagsisimula ng mabuo sa kaniyang konsensya. Sa kabilang banda, si Trisha ay abala rin sa kusina, nakasuot ng mas preskong damit kaysa karaniwan at tila mas mabango kaysa dati. May kakaibang kumpiyansa sa kanyang kilos, para bang alam niyang may hawak na siyang lihim na maaaring ikagulo ng pamilya. Hindi man sila nag-uusap ni Sonny ng lantaran, ngunit bawat sulyap nila sa isa't isa ay may kasamang tahimik na apoy. Mahal, magkakape ka na? Mainit ba to? Sige, salamat. Ako na, ma'am. Ako na magdadala sa kanya ng tasa. Ayos lang, Trisha. Marami ka pa namang gagawin dyan sa kusina. Ako na lang kukuha. Kung yan ang gusto mo. Ano yan? Para kayo nagbubulungan. Wala naman. Isang gabi, habang magkakasama silang tatlo sa hapagkainan, masiglang nagkwento si Bing tungkol sa nalalapit niyang seminar. Mahal, sa susunod na linggo may seminar kami sa Cavite. 2 araw yon. Mag-overnight kami sa hotel doon. Paliwanag ni Bing habang naglalagay ng ulam sa plato ng anak. Tahimik lamang si Sonny at bahagyang tumango. Pero sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang mabilis sa sulyap ni Trisha. Hindi yun pangkaraniwang tingin. May kahulugan. May bahid ng lihim na plano. Si Trisha naman ay nagkunwaring walang iniisip at patuloy lang sa pagkain. Pero sa loob-loob niya, alam niyang darating na ang matagal na niyang hinihintay na pagkakataon. Pagdating ng araw ng seminar, maagang umalis si Bing. Dala ang maliit na maleta at naka-business attire. Nagpaalam pa ito kay Sonny at sa anak bago tuluyang sumakay ng kotse. Habang papalayo ang sasakyan, hindi mapigilan ni Trisha ang mapangahas ng ngiti sa labi. Parang may umaalab na apoy sa kanyang dibdib. Ang 2 araw na ito ay para sa kanya. Pagsapit ng gabi, matapos matulog ang bata at makasiguro siyang tahimik na ang bahay, marahan siyang nagtungo sa kwarto ni Sonny. Hindi na siya kumatok. Agad niyang binuksan ang pinto at sinarayon mula sa loob. Nagulat si Sonny. Nakahiga ito sa kama at nagbabasa ng magazine. Trisha, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Kita ang pagtataka at kaunting kaba sa mukha. Wala na si Bing. 2 lang tayo dito. Mahinang sambit ni Trisha habang dahan-dahang lumalapit. Pagdating sa gilid ng kama, tumalon siya at pumatong kay Sonny. Trisha, wag. Malito. Tangkang pagtutol ni Sonny. Pero unti-unti nang nababago ang tono ng kaniyang boses nang maramdaman niya ang maiinit na labi at yakap ni Trisha. Tuluyan na siyang nilamon ng tukso. Ang mga kamay na kanina ay pumipigil, ngayon ay yumayakap na rin. Sa gabing yun, sa mismong kama na dapat sa kanilang mag-asawa lamang, naganap ang bawal na pagsasanib ng damdamin at laman. Mahaba at mapusok ang gabi at sa halip na konsensya, mas nangingibabaw ang matinding pagnanasa. Kinabukasan, bahagyamang may panghihinayang sa isip ni Sonny. Hindi niya maitatangging nagustuhan niya ang nangyari. Hindi rin nag-atubili si Trisha, sa halip ay mas naging matapang pa. Sa 2 gabi, naulit ang lahat. Mas matindi, mas walang pag-aalinlangan na para bang wala silang asawa at anak na iniisip. 2 araw silang nagpakasasa sa kasalanan at nang umuwi si Bing mula sa seminar, nakangiti at tinawalang kamalay-malay sa mga nangyari. Mabilis na nagbago ang kilos ni Sonny at Trisha. Normal ang mga ngiti, natural ang mga kilos.
para bang walang nangyaring kahit ano. Ngunit ilang araw lang ang lumipas bago nagsimulang gumalaw muli ang mga piraso ng plano ni Trisha. Isang tanghali, habang naglalakad siya sa mall, napansin niya sa isang restaurant si Bing. Hindi ito mag-isa. Kasama niyang isang lalaking matipuno at pormal ang bihis. Magkaharap silang kumakain at masayang nag-uusap. Agad bumunot ng cellphone si Trisha at kinuhanan ng litrato ang dalawa. Lihim ang ngiti niyang puno ng kasamang pag-iisip. Hindi dahil may selos siya, kundi dahil alam niyang magagamit niya ito laban kay Bing. Ilang segundo lang, ipinadala na niya ang litrato kay Sonny. Kinagabihan, mula sa kwarto ni Trisha, narinig niya ang mahinang umpisa ng argumento ni na Sonny at Bing. Bing, ano to? Galit na tanong ni Sonny. Hawak ang cellphone na may litrato. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Bing, halatang naguguluhan. Huwag ka nang magsinungaling. Nakita ka kasama ang ex mo. Si Philip, kumakain sa restaurant. Napakunot ang noo ni Bing. Oo, nakita ko si Philip sa mall kanina. Aksidente lang yun. Nagiya siyang kumain dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Wala yun, mahal. Wala. Kasama mo siyang kumain ng masaya at magkaharap pa kayo. Alam mo bang hindi ko gusto na nagkikita kayo? Mariing sabi ni Sonny. Hindi ko naman pinlano yun. At bakit parang mas masama pa sa'yo na nakita mo kung kumain kasama siya kaysa sa ibang bagay na? Biglang natigilan si Bing. Parang may gustong sabihin pero pinigil. Sa sulok ng kanyang kwarto, si Trisha ay nakikinig ng mabuti. Sa bawat sagot ni Bing, mas lalo niyang nakikitang napupunta ang argumento sa direksyong gusto niya. Sa huli, si Bing pa ang lumalabas na may kasalanan. Isang eksaktong senaryong pinapangarap ni Trisha mula pa noong una. At habang unti-unting tumataas ang boses ni Sonny, si Trisha ay nakangiti sa dilim. Alam niyang mas napapalapit na siya sa nais niyang mangyari. Dumaan ang mga linggo at sa loob ng isang buwan ay unti-unting lumalim ang lamat sa relasyon ni Bing at Sonny. Hindi man tuwirang sinasabi ni Bing, ramdam ni Sonny ang malamig na tingin, ang tipid na sagot at ang madalas na pag-iwas ng asawa tuwing siya ay susubukang makipag-usap. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin mawala sa isip ni Sonny ang larawan ni Bing at Philip na magkasamang kumakain. Sa tuwing magsasara siya ng mata, bumabalik ang imahe na yun at mas lalo siyang kinakain ng pagseselos. Isang hapon, habang nakaupo si Sonny sa sala at nagbabasa ng dyaryo, dumating si Trisha, bit-bit ang maliit na bag. May ngiti sa labi ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Sonny, kailangan natin mag-usap. Ngayon na. Ibinaba ni Sonny ang dyaryo at ngumiti ng bahagya. Tila naisip niyang isa lang itong karaniwang araw. Anong meron? Mukhang seryoso ka. Umupo si Trisha sa tabi niya. Hawak-hawak ang kamay ng lalaki. Buntis ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sonny. Saglit siyang napakurap. Tila di alam kung paano tatanggapin ang balita. Ano? Buntis ka? Oo. At sigurado akong ikaw ang ama. Wala nang iba. Humugot ng malalim na hininga si Sonny. Trisha, alam mo naman na hindi tayo pwedeng patagalin pa to. Kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi ko pwedeng itago to habang nandito pa si Bing. Ngumiti si Trisha, ngunit may bahid ng paninindigan. May naisip na ako. Pwede naman tayong magsama. Lumipat ka na lang ng bahay. Ibahay mo ko. Doon natin palalakihin yung bata. Umiling si Sonny. Hindi pwede. Masisira ang buhay natin pareho. Mas mabuti kung pinutol ni Trisha ang sasabihin niya. Kung ano, iiwan mo na ako? Sonny, dala-dala kong anak mo. Hindi ko hahayaang lumayo ka sa amin. Pero ayoko rin lumabas ng bahay na to. Dito tayo. Dito ka sa tabi ko. Hindi pwede dito, Trisha. Nandito si Bing. Si Bing? Siya na lang ba lagi ang iniisip mo? Eh ako ha? Ako na buntis. Ako na nanganganib masira ang buhay dahil sa'yo. Nagsimula nang tumaas ang boses ni Sonny. Huwag mo akong baliktarin. Alam mong pareho tayo may kasalanan dito. Pero hindi ako papayag na manatili ka rito habang ginaganito natin si Bing. Bago pa sila makapagpatuloy, isang matalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng sala.
Anong ibig sabihin nito? Napatigil ang dalawa. Nakatayo si Bing sa may pinto. Hawak ang maliit na bag na pinamili. Kita sa mukha niya ang pagkalito at galit na pilit niyang pinipigil. Bing, makinig ka muna. Hindi ko kailangan makinig. Narinig ko na lahat. Buntis ka, Trisha? At si Sonny ang ama? Napatayo si Trisha, tila naghahanda ng depensa. Bing, hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung ano ang hindi ko naiintindihan. Araw-araw kitang tinuturing na kapatid. Pinapasok kita sa bahay ko. Tinuring kitang pamilya. Tapos itong isusukli mo? Tumayo rin si Sonny. Pilit lumalapit kay Bing. Bing, hindi ko ginusto to. Nagkamali ako. Nagkamali kami. Tumingin si Bing kay Sonny. Puno ng sakit ang boses. Nagkamali? Ilang beses, Sonny? Ilang beses niyo ginawa yung pagkakamali niyo? Walang masagot si Sonny. Ibinaling ni Bing ang tingin kay Trisha. Nangingilid na ang luha. At ikaw, lahat ng pagkakataon, lahat ng tiwala sinayang mo. Lahat dahil sa kung anong kalandian yan. Lalo pang tumindi ang tensyon. Hindi mo alam ang pakiramdam na mahalin, Bing. Laging trabaho, laging seminar, laging wala ka sa bahay. Hindi mo alam kung gaano ka kalamig. Kaya kumuha ka ng asawa ng iba? Yun ba ang rason? Sumabat si Sonny. Bing, tama na. Hindi makakatulong ang sigawan. Ayusin na lang natin. Ayusin? Paano mo aayusin ang pagtataksil, Sonny? Sabihin mo sa akin. Hindi na napigilan ni Bing ang pagpatak ng kaniyang mga luha. Tila pinipigilan niya ang sarili na sumigaw pa. Alam mo kung ano mas masakit? Hindi yung niloko mo ko, kundi yung ginawa mo yan. Dito mismo sa bahay natin. Sa kama natin. Hindi makatingin si Sonny. Si Trisha naman ay tahimik, ngunit may halong inis sa mukha. Parang ayaw magpatalo. Kung may kasalanan kami, aminado ako. Pero wag mong isipin na aatras ako. May anak kami ni Sonny, Bing. At gusto ko, dito siya lumaki. Hindi mo desisyon yun. At hindi mo pwedeng gamitin yung bata para lang masaktan ako. Tumingin si Bing kay Sonny. Ngayon, Sonny, mamili ka. Ako? O siya? Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng wall clock ang maririnig. Parang bumagal ang oras habang nakatitig si Sonny sa dalawang babae. Ang asawa niyang minahal ng maraming taon at ang babaeng ngayon ay nagdadala ng anak niya. Huminga ng malalim si Sonny. Bing, mahal pa rin kita. Pero may responsibilidad ako kay Trisha. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Napapikit si Bing. Tila ayaw marinig ang sagot. Kung ganon, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Umalis ka na sa bahay na to, Sonny. Bing, umalis ka! Sa huling pagkakataon, tumingin si Sonny kay Bing. Pagkatapos ay kay Trisha. Walang salitang binitawan. Tumalikod siya at umakyat upang kunin ang kaniyang gamit. Naiwan si Bing sa sala, nakaupo at tulala, habang si Trisha naman ay tila panalo sa tingin, bagamat may halong kaba sa mga mata. Sa mga sumunod na araw, tuluyang lumaya si Sonny at lumipat sa inuupahang apartment. Ngunit hindi gaya ng inaasahan ni Trisha, hindi naging madali ang lahat. Madalas silang magtalo ni Sonny, lalo na at mabigat pa rin sa dibdib ng lalaki ang iniwang pamilya. Samantala si Bing, bagamat sugatan, ay nagsimulang bumangon mag-isa. Pilit hinahabi ang panibagong simula nang wala si Sonny. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang sugat na yon ay hindi na tuluyang maghihilom. Mabilis na kumalat sa pamilya at sa ilang kaibigan ang balita tungkol sa demanda ni Bing laban kina Sonny at Trisha. Kahit hindi pa lumalabas ang formal na usapan sa korte, ramdam na ang bigat ng sitwasyon sa bawat isa. Samantala, may mga panahon na umuuwi si Sonny sa kaniyang ina upang iwasan ang litanya ni Trisha. Sa loob ng bahay, tila may manipis na pader na naghahati sa mundo ni na Sonny at ng kaniyang ina.
Si Olivia. Isang gabi, habang nakaupo si Olivia sa sala, hawak ang rosaryo at tila malalim ang iniisip, dumating si Sonny na amoy sigarilyo at alak. Nak, 2:00 na ng madaling araw. Saan ka na naman galing? Ma, huwag na po natin pag-usapan. Nakakainis lang. Si Bing kasi, hindi na makontento sa hiwalayan. May demanda pa. Kaya nga ako nahihirapan eh. Kung sinabi ko lang noon na ex mo si Trisha, baka hindi umabot sa ganito. Kasalanan ko rin to. Ma, tigilan niyo na yung pagsisi. Wala na tayong magagawa. Si Bing, siyang gumagawa ng gulo. At si Trisha, hindi ko pababayaan yun. Tahimik na napayuko si Olivia. Alam niyang lalong tumitigas ang puso ni Sonny. Kinabukasan sa bahay ni Bing, naroon ang abogado niya. Magkaharap silang dalawa sa mesa habang binubusisi ang mga dokumento. Bing, malinaw ang kaso natin. May ebidensya ka ng relasyon nila habang kasal pa kayo ni Sonny. May testimonya rin tayo mula sa mga kapitbahay at ilang kaibigan. Hindi ko to ginagawa para lang gumanti. Gusto ko lang ng hustisya. Hindi pwedeng palagpasin to, lalo na at may bata kaming nasasangkot. Habang nagsasalita siya, pumasok ang kaniyang ina, dala ang kape. Anak, sigurado ka ba dito? Alam mo namang gagastos ka. Magugulo lalo ang lahat. Ma, sobra ng ginawa nila. Kung tahimik lang ako, ibig sabihin tinatanggap ko na pwedeng ulitin ng iba sa akin to. Hindi. Kailangan nilang managot. Samantala, si Sonny, dahil sa patong-patong na problema, ay nagsimulang magbabad sa mga bisyo. Minsang madaling araw nakaupo siya sa mesa ng isang kasino sa Pasay. Pre, tiklupin mo na yung bra mo. Siguradong talo ka na dyan. Hindi, Rico. Sa susunod na ikot, babawi ako. Swertehin na ako, mababayaran ko lahat ng utang ko. Pero ilang oras at ilang ikot pa ang lumipas, tuluyang naupos ang pera ni Sonny. Lumapit sa kanyang isang lalaking malaki ang katawan, ang utosang kolektor ng isang kilalang financier sa kasino. Boss Sonny, magbabayad ka pa ba? Buwan-buwan na lang, palaki ng palaking utang mo. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Bayaayusin sila ako. 1 linggo. Pagkatapos, ibang usapan na yan. At ayokong ako pang magpapaalala sa'yo. Makalipas ang ilang araw sa pag-uwi ni Sonny, sinalubong siya ng kaniyang ina na may halong takot at inis. Sonny, alam mo bang may lalaki naghahanap sa'yo dito kanina? Ang laki ng katawan, parang siga. Anong pinasok mo na naman? Ma, wala to. Konting aberya lang sa pera. Konting aberya? Anak, huwag mong lokohin ang sarili mo. Nakikita ko na, palubog ka na ng palubog. At habang ginagawa mo yan, lalo ka lang lalayo sa anak mo. At baka pati sa akin. Hindi ko alam ma. Parang wala ng direksyon lahat. Si Bing may demanda. Si Trisha buntis. Tapos ngayon, may utang pa ako. Sa kabilang banda, si Trisha naman ay nagsimulang kabahan sa sitwasyon. Isang hapon, nagkita sila ni Sonny sa isang maliit na kainan para mag-usap. Sonny, kailangan na nating ayusin to. Ayokong madamay sa mga kaso mo sa pera. Trisha, kailangan ko lang ng konting tulong mo. May alam ka bang pwedeng pautang? Kahit pansamantala lang. Hindi ako papasok sa ganyan. Ayoko madamay lalo. Ang sinabi ko sa'yo noon, dito lang ako sa bahay. Pero yung magdala ng problema sa loob nito, hindi. So, iiwan mo rin ako sa ere. Hindi kita iniiwan, pero hindi kita sasabayin sa pagbagsak. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang lumala ang sitwasyon ni Sonny. Dumating ang araw na pinuntahan siya ng kolektor sa mismong bahay ni Olivia. Boss Sonny, tapos na ang linggo. Ngayon ang bayaran. Magkano ba ang utang ng anak ko? Mahigit 200,000 na po. Kasama interes. Nanlaki ang mata ni Olivia. Halos mabitawan ang hawak na tasa ng kape. Sonny, paano mo nagawa to? Ma,
Wala na akong ibang choice dun. Akala ko makakabawi ako. Ay, 1 linggo pa ulit bago kami bumalik. Pero kung wala pa rin, ibang paraan ang gagamitin natin. Pag-alis ng kolektor, naupo si Olivia sa sofa. Hawak ang sentido. Anak, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ganito dati. Lahat to dahil sa mga maling desisyon. Ma, may huling alis pa ako upang makakuha ng pera. May mga conjugal property kami ni Bing. Kapag annulled na kami, mahahati na yun. Pero habang hindi pa kami annulled, tulungan niyo muna ako na makahanap ng pera pambahid ko sa utang. Sonny, annulment, nahihibang ka na ba? Hapon na noon nang bumuhos ang malakas na ulan. Basang-basa si Trisha habang papasok sa bakuran ng bahay ni Bing. Hindi siya nag-abalang magpaalam o kumatok man lang. Mabilis niyang binuksan ang gate at tuloy-tuloy na tinungo ang pintuan. Binuksan ni Bing ang pinto. Nagulat sa biglaang pagdating ni Trisha. Anong ginagawa mo rito? Wala ka pang respeto? Respeto? Wala ka ring respeto sa akin? Sinira mong buhay ko. Anong sinasabi mo? Ako ang biktima dito, Trisha. Ikaw ang nangaagaw ng asawa. Hindi mo siya kayang mahalin gaya ng pagmahal ko. Kaya kahit buntis ako, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ganito kami. Hindi na nakapagpigil si Bing. Buntis ka? Eh di mas lalong wala kang hiya. Alam mong may asawa si Sonny, pero nagpatuloy ka. Dahil mahal ko siya. At ikaw ang may kasalanan kung bakit nawawala siya sa akin. Mabilis ang naging palitan ng salita. Humigpit ang hawak ni Trisha sa braso ni Bing at sinubukang itulak siya. Ngunit si Bing, dala ng inis at galit, ay bigla ring bumawi ng tulak. Sa lakas ng pagkakatulak, tumilapon si Trisha at bumagsak ng malakas sa malamig na sahig ng sala. Aray ko! Nang makita ni Bing na may dugo ng dumaloy mula sa laylayan ng shorts ni Trisha, natigilan siya. Diyos ko! Trisha, tumayo ka! Dadalhin kita sa ospital! Walang imik si Trisha. Nanginginig at tila nawala ng lakas. Agad siyang tinulungan ni Bing. Pinasan at isinakay sa kotse. Sa ospital, mabilis na kumilos ang mga doktor. Ngunit makalipas ang ilang oras, lumabas ang isa sa kanila at umiling. Pasensya na po. Hindi na natin nailigtas ang bata. Parang binagsakan si Trisha ng langit at lupa. Napatakip siya ng mukha at napahagulgol. Hindi niya alam kung dahil sa sakit ng pagkawala o sa galit na muli niyang nararamdaman kay Bing. Samantala sa labas ng silid, nakatayo si Bing. Tila ninenerbiyos at nagsisisi. Lumapit siya kay Trisha. Trisha, hindi ko sinasadya. Nagalit lang ako. Hindi sinasadya? Alam mo bang anak namin ni Sonny yun? Pinatay mo ang anak ko! Ilang oras lang ang lumipas at dumating si Sonny. Mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Trisha at agad na lumapit dito. Ano nangyari? Si Bing! Tinulak niya ako! Dahil sa kanya na wala ang anak natin. Nanlilisik ang mata ni Sonny habang nakatingin kay Bing. Bing, anong ginawa mo? Sonny, hindi mo naiintindihan. Wala akong gustong intindihin. Dahil sa'yo, wala nang anak ko. Umalis si Bing sa ospital na mabigat ang dibdib. Ngunit sa halip na mapawi ang galit ni Sonny, lalo pa itong nag-apoy. Naging tahimik siya sa mga sumunod na araw. Ngunit sa likod ng katahimikang yun, ay naglalagablab ang galit at hinanakit. Dahil sa pangyayaring yun, mas lalong lumayo ang loob ni Sonny kay Bing. Naging malamig ang pakikitungo niya sa tunay na asawa at mas naging malapit kay Trisha. Ngunit hindi rin naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Unti-unting nadala si Sonny sa bisyo upang makalimot. Mga gabi sa kasino, pag-uwi ng madaling araw at pag-uwi na may daladalang utang na patong-patong. Isang gabi, habang nakaupo si Trisha sa maliit nilang sala, dumating si Sonny na amoy alak at mukhang pagod. Sonny,
Saan ka na naman galing? May utang ka na sa kasino, tapos ganyan ka pa. Wala ka nang pakialam dun. May problema ako at hindi mo maiintindihan. Hindi kita maiintindihan? Sonny, nawala na nga ang anak natin, tapos ibabaon mo pa tayo sa utang? Huwag mong banggitin ang anak. Dahil kung hindi dahil kay Big, kaya nga dapat magpakatino ka para makaganti tayo. Sa halip na makinig, umalis si Sonny at muling nawala sa magdamag. Sa kabila ng mga plano at pangarap ni Trisha, ramdam na niyang unti-unti silang nilalamon ng galit, sakit at bisyo. At sa malayong bahagi ng lungsod, si Bing naman ay tahimik na nakaupo sa kwarto ng kanilang bahay. Hawak-hawak ang lumang litrato nila ni Sonny noong masaya pa ang lahat. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi, dala ng pagsisisi at takot sa kung anong kahihinat na ng lahat. Mainit ang sikat ng araw nang lumabas si Junie sa gate. Bitbit ang kaniyang maliit na laruan. Hindi pa man nakakalayo, may pamilyar na boses siyang narinig. Junie, anak, halika dito kay Daddy. Nakangiti si Sonny, ngunit baka sa mukha ang pag-aalala at gutom na hindi kayang itago. Lumapit si Junie, hindi pa lubos na uunawaan ang bigat ng sitwasyon. Nakita ni Bing ang eksena mula sa loob ng bahay at agad na lumabas, halos mapatid sa pagmamadali. Anong ginagawa mo rito, Sonny? Sinabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Bing, ano ko rin siya? May karapatan ako sa kanya. Karapatan? Pagkatapos sa lahat ng ginawa mo sa akin? Sa amin? Wala kang karapatan. Bitiwan mo si Junie. Hinatak ni Bing si Junie mula sa mga kamay ni Sonny. Naging mabilis ang tensyon at ilang kapitbahay ang lumabas upang manood. Bing, makinig ka. Hindi ka pwedeng magdesisyon mag-isa. Babawiin ko si Junie kahit anong mangyari. Subukan mo, Sonny, at siguraduhin mong handa ka sa kapalit. Matapos ang matalim na titigan, tumalikod si Bing at sinaran ang mariin ang gate. Naiwan si Sonny sa labas. Mabigat ang hininga bago tuluyang naglakad palayo. Pag-uwi ni Sonny sa tinutuluyan nila ni Trisha, halos sumabog na sa inis ang lalaki. Hindi na pwede to, Trisha. Kung gusto kong makuha ang anak ko, kailangan natin gumawa ng paraan. Anong plano mo? Kukunin natin si Junie. Pero may kondisyon. Ibabalik ko lang siya kay Bing kung aalisin niya ang kaso at pipirma siya sa annulment namin. Sonny, sigurado ka ba? Hindi ba mas delikado yan? Mas delikado kung wala akong gagawin. Habang may kaso siya laban sa atin, wala tayong kapayapaan. At habang hindi kami annulled, hindi rin tayo makakapagsimula ng maayos. Nagkatinginan sila, pareho ng handang sumugal. Lumipas ang ilang araw. Maagang nagkita si Sonny at Trisha sa isang kanto, malapit sa eskwelahan ni Junie. Handa ka na ba? Oo, kapag lumabas siya, kukunin ko agad. Wala nang atrasan. Pero bago pa man sila makalapit sa gate ng eskwela, isang itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa kanto. Mabilis itong umarangkada patungo sa direksyon ni Sonny. Sonny! Ingat! Isang malakas sa salpok ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Tuluyang natagpas ng SUV si Sonny. Tumilapon ang katawan niya at malakas na bumagsak sa sementadong daan. Agad siyang nawala ng malay, duguan at halos hindi na kumikilos. Napatakbo si Trisha, nanginginig ang buong katawan, habang ang SUV ay mabilis ding naglaho sa kanto na parang walang nangyari. Sonny! Sonny! Huwag mo akong iiwan! Gumising ka! Tinangkang tawagin ni Trisha ang mga tao sa paligid para humingi ng tulong. Ngunit huli na ang lahat. Sa mismong braso niya, nalagutan ang hininga si Sonny. Ang mga matang puno ng takot ni Trisha ay napuno ng luha. Humagulgul siya. Halos mabingi ang paligid sa lakas ng kaniyang iyak. Hindi! Hindi pwede! Huwag mo akong iwan ng ganito! Humahagulgul habang yakap ang lalaki.
Dumating ang ilang osisero. May ilan ding nagdial ng 911, ngunit alam ng lahat, wala nang magagawa. Ilang oras matapos ang insidente, dumating ang pulis at investigador. Kinuha nila ang CCTV footage mula sa mga kalapit na establishmento. Habang iniimbestigahan ang kaso, tahimik lang si Bing sa bahay. Walang kaalam-alam sa trahedyang naganap hanggang sa isang kapitbahay ang dumating. Bing, may masama akong balita. Si Sonny na aksidente. Ano? Paano? May sumagasa sa kanya. Patay na siya. Natigilan si Bing. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Magkahalong damdamin ang namuo sa kanya. Galit, awa at kalayaan. Salamat sa balita. Pupuntahan ko muna si Junie. Pumasok siya sa kwarto. Niyakap ng mahigpit ang anak at mahina itong bumulong. Wala nang mananakit sa'yo, anak. Wala na. Samantala, sa burol ni Sonny, halos mawala ng malay si Trisha sa kaiiyak. Wala siyang ibang sinisisi kundi si Bing. Kung hindi mo lang kami ginigipit, buhay pa sana si Sonny. Pati ba naman sa kamatayan ni Sonny, ako pa rin ang sisisihin mo? At anong ginagawa mo dito? Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang legal wife. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to babaeng haliparot. Noon mo pa ginulo ang buhay ng anak ko. At tignan mo siya ngayon. Wala na siya. Mga wala kayong kwenta. Magsama kayong magbiyanan. Ako ang mahal ni Sonny at hindi ikaw. At hetong tatandaan mo, Bing. Gagawin ko ding miserable ang buhay mo. Umalis sa lamay si Trisha na may pagbabanta. Iyakap ni Olivia si Bing at pinakalma. Sa araw ng libing ni Sonny, maagang dumating si Bing sa sementeryo. Tahimik lang siya sa isang tabi habang hawak ang panyo. Pinagmamasdan ang kabaong na unti-unting binababa sa hukay. Sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang punong akasya, nakatayo si Trisha, nakaputing damit na kulubot, buhok na gusot at mga matang namumugto sa pag-iyak. Hindi niya inalis ang tingin kay Bing at sa likod ng mga luha ay naroon ang nag-aalab na galit. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa si Sonny at buhay pa rin ang anak ko. Bulong ni Trisha sa hangin, halos pabulong pero punong-puno ng puot. Tahimik lang siyang nanunood habang isa-isang naghuhulog ng bulaklak ang mga tao sa ibabaw ng kabaong. Nang matapos ang seremonya, naglakad si Bing palayo, kasabay ng ilang kaibigan at kamag-anak. Hindi man sila nagkita ng malapitan. Ramdam ni Bing ang mabigat na tingin ni Trisha mula sa malayo. Kinabukasan, natanggap ni Bing ang tawag mula sa investigador ng pulis. Ma'am Bing, sabi ng boses sa kabilang linya, natukoy na po namin ang plate number at may-ari ng sasakyang nakabangga kay Sonny. Kumalabog ang dibdib ni Bing. At sino po yun? Nasa proseso pa po kami ng pagkuha ng pahayag ng sospek. Pero may matibay na ebidensya na. Sigurado po, makakapag-file tayo ng kaso. Bilang asawa, kahit may galit at sugat sa puso, naisip ni Bing na hindi tama na mabaon sa libot ang pagkamatay ni Sonny. Kaya't inasikaso niya ang mga dokumento, nakipag-usap sa abogado at sinigurong gumulong ang kaso. Pero sa kabilang dako, si Trisha ay may ibang iniisip. Sa isang maliit na inuupahang kwarto, nakaupo siya sa dilim. Hawak ang lumang picture frame na larawan nila ni Sonny. Hindi ako papayag na basta na lang ako mawawala sa laban na to. Bulong niya. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka na rin, Bing. Isang gabi, bandang 11:00, tahimik ang buong subdivision. Nasa loob si Bing ng kwarto, abala sa pagbabasa ng mga papeles, nang biglang makarinig siya ng mahina, ngunit kakaibang tunog mula sa kusina. Para bang may kumalabog at may pinto na marahang bumukas. Nag-angat siya ng ulo. Judy? Tawag niya, pero wala namang sagot. Dahan-dahan siyang tumayo at bumaba ng hagdan. Sa liwanag mula sa lampshade,
nakita niyang isang anino na gumalaw sa gilid ng sala. Sino? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang salubungin ni Trisha. May hawak na patalim. Bing! Sigaw ni Trisha. Puno ng galit ang boses. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo. Napaatras si Bing. Nanginginig pero pinipilit maging kalmado. Trisha, mag-usap tayo. Hindi mo kailangan gawin to. Mag-usap? Singhal ni Trisha, halos mabaliw sa emosyon. Kinuha mo, Sonny. Kinuha mo ang anak ko. At ngayon, pati buhay ko, gusto mong sirain. Hindi na. Sinugod siya ni Trisha at sa lakas ng adrenaline, nagawa ni Bing na itulak siya palayo. Tumama si Trisha sa lamesa pero agad ding bumangon. Mas lalo pang nanggigil. Hindi ka makakaligtas sa akin! Sigaw niya at muling umatake. Sa eksaktong sandali na yun, may dumaan na rumorondang mga gwardya sa subdivision. Napansin nila ang bukas na gate at narinig ang ingay mula sa loob. Agad silang tumakbo papasok. Bitawan mo siya! Sigaw ng isa. Nakatutok na ang baril. Pero imbis sa sumuko, mabilis na tumakbo si Trisha patungo sa bakuran. Sabay bunot ng baril mula sa kaniyang bag. Pumutok ito at muntik nang tamaan ang isa sa mga gwardya. Gumanti ng putok ang dalawa pang kasama. Sa gitna ng kaguluhan, nagtatakbo si Bing papasok ng bahay para silungan si Junie na natataranta sa kwarto. Habang yakap ang bata, narinig niya ang malalakas na putok sa labas. Sunod-sunod, parang walang katapusan. Pagkalipas ng ilang minuto, natahimik ang paligid. Lumabas si Bing, nanginginig pa rin, at nakita niya si Trisha na nakahandusay sa kalsada. Duguan, hawak pa rin ang baril. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin lubos makapaniwala si Bing sa lahat ng nangyari. Sa isang banda, natapos na ang banta ni Trisha. Pero sa kabilang banda, naiwan ang bigat at lungkot sa puso niya. Kahit ganun pa man ang nangyari, pinatawad niya pa rin si Sonny, alang-alang sa kanilang anak. Isang gabi, habang nagpapatulog kay Junie, tumingin si Bing sa bintana. Tahimik ang labas, pero sa puso niya, ramdam niyang hindi basta mawawala ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang kaniyang pasya. Ipagpapatuloy niya ang buhay para sa anak at sisiguraduhin niyang hindi na sila muling guguluhin ng anino ng kahapon. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyong kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanelet here in Miss Teen Stories. Hanggang sa muli, paalam!